Inaakusahan ngayon ng lifestyle vlogger na si Claudine Ko at ang kanyang pamilya na nagmula umano sa buwis ng mamamayang Pilipino ang pinagmumula ng kanilang marangyang pamumuhay. Lalo pang lumakas ang batikos mula nang pumutok ang balita hinggil sa di umano'y mga anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan kabilang ang ilang kumpanyang konektado sa kanilang pamilya. Si Claudine ay kilala sa social media bilang isang influencer na madalas magbahagi ng kanyang vlog abroad, paggamit ng private jet, pagsusuot ng mga designer outfits at pagmamay-ari ng mga branded luxury bags at alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Subalit, ang dating aspirational lifestyle content ay naging dahilan ng galit ng publiko matapos may ugnay ang kanilang pamilya sa kontrobersyal na flood control projects. Maraming netizen ang nagsabing nakakainis at nakakasuka na makita ang ganitong uri ng pamumuhay, lalo pat napabalita ang mga ghost projects, overpricing at iba pang irregularidad sa flood control program. Kasunod ng sunod-sunod na pangbabatikos at panawagan na isama siya sa investigasyon, dinideactivate at ginawa ng private ni Claudine ang kanyang mga social media account. Ito ay ikinumpara ng publiko sa ginawa rin ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na unang binatikos dahil sa kanilang pagyayabang ng mga luxury cars habang konektado rin umano sa mga kontratang may kinalaman sa flood control. Samantala, ang ginawang pagpo-post ni Claudine Ko sa kanyang social media ng kanyang marangyang lifestyle ang naging mitya ng mga masasakit na salita at matinding panghuhusga mula sa mga Pilipino. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang pangalan ng pamilya Ko ay lumutang dahil sa mga kumpanyang Hythone Construction at Sunwest na kabilang sa pinakamalalaking kontrasista ng DPWH para sa mga flood control projects. Habang hindi pa naman opisyal na kasama sa investigasyon si Claudine Ko, malinaw na ang kanyang lifestyle bilang public figure ay nagbukas na mas malawak na usapin ukol sa accountability, nepo privilege at paggamit ng yaman ng pamilya na konektado sa pampublikong pondo. Ang kaso ni Claudine Ko ay isa na namang paalala na sa panahon ng social media, ang labis na pagyayabang ng luho ay madaling magbukas ng tanong ukol sa pinagmula ng kayamanan, lalo na kung may kaugnayan ito sa mga proyektong pinondohan ng buwis ng taong bayan. Yang bag niya, tax yan na nagtatrabaho ng minimum wage, na dugo at pawis ang puhunan. San kumukuha ng kapal ng mukha ang kinuha nyo sa ordinaryong Pinoy? Pinagluluho nyo. For sure, di kayo masaya dahil deep inside, alam nyo, may nag-aagrabyado kayo. Sakit isipin yung mga magulang ko, kumakayod araw-araw, makapag-aral lang kami at may makain at lumalaban ng patas. Pero sila mga kurap at di lumalaban ng patas. Ano kayang nasa isip nila na ginagamit ng pera ng taong bayan para sa kanilang sariling luho? Parents ko, newspaper vendor at mekaniko at napagtapos kaming dalawa ng ate ko. Mahiya naman kayo. Siguro sabi itong babae na to, criticize me all you want, darling. I'm still sipping iced latte in my lavish style, while you're busy fishing tilapia in your flooded area. I honestly think we should shame corrupt politicians and their families more. Love ako nga sa mga hirit ng tao kay Claudine Ko. I mean, if you flaunt a lavish lifestyle knowing it's funded by ill-gotten wealth, then you deserve the walk of shame. Saw some tweets about Claudine Ko. Showing off your fancy life is one thing, but publicizing the prices of your outfits, a practice usually seen on fan pages for celebrities, that's just over the top. We should normalize calling and shaming these nepo babies who proudly benefit from a political dynasties like Claudine Ko.
Look how she flaunts her lavish lifestyle. It's gonna be extra hot for you. Di na ba uso lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno? Maka-flex ng yaman mga anak ng ilan sa inyo, akala mo may minanang yaman mula sa mga Ayala at C. Saan galing yung yaman? Bakit yumaman ng ganon kung di naman nagsimulang mayaman? Maybe that's why these vloggers are never political. They rarely show interest in what is happening in our country. It's because they are benefiting from the worsening situation of the Filipino people and the Philippines. I loathe corrupt officials, but what disgusts me more are the hires of their crimes. The children and relatives basking in stolen gold, flashing it on screen like they are actually work for it. Lavish lives built on suffering are nothing but castles of sand. Remember this, even the brightest displays of excess are dimmed by the weight of justice. May araw din kayo. Normalize public shaming and calling out all corrupt politicians and their families who shamelessly flaunt our tax money. Staying silent only protects those who fail us. Let's raise our voices, shame them, post them, pressure them. Ask the hard questions and demand real solutions from our leaders. We don't deserve the bare minimum. Filipinos work hard 24/7 just to survive a day, and then there's this girl who have lavish lifestyle out of pocketed money from the tax.